Kumusta mga mare? For today's video ay magaluto na naman ako at ang aking lutuin ngayon ay ang curry chicken. Isa din ito sa paborito kong luto sa manok at dahil nga palagi na lang kami nag-ulam-ulam ng mga gulay-gulay kaya baka naman matubuan kami ng dahon. Uy! At habang ibinabad ko pa yung manok doon sa tubig ay nagagayat-gayat muna ako din ng mga sahog-sahog. Medyo matagal-tagal na din yung huli kong luto din gawa ng minsan lang din naman kami nakabili ng manok. Dati pa lang talaga ay gusto ko na talagang magluto ng chicken curry kaso lang hindi talaga ako marunong. Alam niyo ba mga mare na dati ay pinasok ni Papa ang poultry business? At dahil medyo kulang pa si Papa sa kaalaman at wala rin siyang katulong kaya nga hindi nagtagumpay ang kanyang business. At dahil isa ako sa tagabantay sa mga manok ni Papa kaya nga minsan talaga ay gusto kong mag-ihaw. Kaya naman minsan ay kahit bawal talaga ang mag-ihaw ay nagnakaw na lang ako para makakain lang. Uy, bakit naman binuking? At dahil nga minsan gusto ko talagang makakain ng manok kaya sinabi ko na lang kay Papa na nag-atake sa high blood kaya pinatay ko na lang. At dahil nga hindi ko pa alam noon kung paano magluto ng chicken curry kaya hanggang adobo na lang talaga ang kaya kong gawin noon. Alam niyo ba mga mare na sobrang hirap talaga ang pag-alaga sa mga ganitong klasing manok. Yung tipong sisiw pa lang ay kailangan talagang seryosuhin ang pag-alaga para hindi ka malugi. Naalala ko nga ho dati na halos na nga ako maiyak-iyak dun sa gitna ng manukan dahil sa sobrang hirap at pagod. Worth it din naman ang hirap at pagod pagdating sa bayaran. Fast forward, balikan naman natin itong ating nilutong manok. At dahil nga ho medyo kaunti lang itong nabili ko na manok na chicken drumstick kaya hinati-hati ko na lang. At baka naman kasi hindi makakain ng lahat ng aking pamilya. After ilang minuto ay nagpainit lang ako din sa kawali at pagkatapos ay isunod ko naman itong ilagay ang manok. Alam niyo ba mga mare na kahit anong klaseng luto sa manok ay kailangan yung idaan sa prosesong ito? Kailangan muna na mailabas yung mga tubig-tubig sa karning manok. Alam niyo naman mga mare na ang mga manok ay palagi lang talagang nakadapa dyan sa kanilang mga ipot. Hindi naman sa pag-iinarte pero yun talaga ang totoo. At pagkatapos noon ay hinango ko na itong mga manok nang sa gayon ay maitapon na itong mga sabaw-sabaw. At dahil nga ho mainit na itong kawali kaya naglagay na ako diyan ng mantika. Sinunod ko namang ilagay itong sibuyas, bawang at ang luya. After nga noon ay hinalo-halo ko lang hanggang sa lumabas itong aroma. At pagkatapos ay sinunod ko namang ilagay itong manok. At kahit na hindi na siya fresh tingnan ay okay lang yan. Ang importante ay napakalinis yan. At pagkatapos noon ay hinalo-halo ko lang hanggang sa maigisa lahat ng manok. Naglagay na rin ako diyan ng kaunting pampalasang pamintang durog. Isinunod ko namang ilagay itong pampalasang bitchin at saka ng asin. At pagkatapos noon ay hinalo-halo ko lang ulit hanggang sa manuot-nuot sa mga laman ng manok. At pagkatapos ng ilang minuto ay isinunod ko namang ilagay itong bell pepper, carrots at saka ng patatas. Alam niyo ba mga mare na dito talaga ako nagluto sa labas ng aming bahay para naman makalanghap ako ng sariwang hangin. At kahit nga ho napakatirik ng araw ay hindi ko talaga naranasan yung init. At pagkatapos ko ngang mahalo-halo lahat ay sinunod ko namang ilagay itong curry mix powder. At medyo dinamihan ko na dahil saktong-sakto naman ito sa dami ng aking manok. At pagkatapos noon ay hinalo-halo ko na naman ulit hanggang sa manuot-nuot ang kanyang lasa. At pagkatapos ay isinunod ko naman itong evaporated milk. Gustong-gusto ko nga ho sana na maglagay din ng fresh na gata kaso lang wala akong mautusan at napagod naman din ako. Ibang-iba din naman ang lasa kapag ka-evaporated milk ang gamit kaya for the go. Konting pagpapakulo na lang ang kailangan din at ito na, luto na ang ating curry chicken. Alam niyo ba mga mare na kahit na ilang beses na ako nakaluto din ngayon lang ako nakaluto ng medyo napaka-creamy. At dahil nga siguro evaporated milk ang gamit ko at hindi fresh na gata kaya nga ganito ang kanyang kalalabasan. Eto na, luto na ang ating creamy chicken curry. At dahil nga ang aking love language ay giving kaya nga nagbigay na ako agad dito sa aking kapatid. Kuha na rin kayo ng bahaw diyan at sabay-sabay tayong kumain. Wala talagang bahaw din na matigas ang hindi mapapalambot dahil sa ulam na ito. At syempre, kainan na. Nasabi ko naman nung una ko pang mga video na ako lang talaga ang mag-isa kapag ka-day off ko. Kaya sinanay ko talaga ang sarili ko na ako lang mag-isang magluto, magkain at ano-ano pa man. Yung tipong sobrang hirap mong ipilit na kayo'y magkasama pero ayaw naman ng iba. At dahil nga wala naman talaga akong magagawa kaya manahimik na lang ako. Alam niyo ba
ba mga mare na sobrang sarap nitong aking naluto? Try nyo rin itong iluto sa inyong mga bahay at jack na magugustuhan ito ng mga mister nyo. Sumbatan nyo ko pag hindi totoo. At dahil nga sobrang sarap itong aking nalutong chicken curry, kaya naisip ko na ito na lang din ang aking iluluto sa aking birthday. Naalala ko man din minsan na hindi na lang ako magluto para sa aking birthday. At dahil nga ho ika 30 years old ko na, kaya nga magluto na lang ako ng kahit kaunti na lang. Nalaman ko kasi na wala na palang pagkain ng aming baboy, kaya hinabol ko itong si mama. Tingnan nyo lang naman sa malayo, halos mapagkamalan kaming kambal. Mula buhok hanggang katawan ay halos talaga magkapareho. Huy, bakit naman magkapareho? At dahil nga ho, gusto ko na namang magulay sa aming hapunan, kaya nag-request ako ng malunggay sa aking mama. Maya-maya ho, at dahil naman kulang itong saging na aming dala, kaya naghanap pa kami ng pangalawang puno ng saging. At dahil ako'y naka-shirt laang at baka naman mangangatin naman ako, kaya si mama na lang ang nagkuha ng kalamunggay. O siya, hanggang dito na lang, gawa ng magmuni-muni pa ako din eh. Paalam!